Hi mga ka-Etneb, magandang araw po. Welcome again to another video. Mag-share ako sa episode na to ng aking activity bilang paghahanda mga ka-Etneb dito sa papasok na bagong normal natin. Ito po ang video kung saan i-share ko sa inyo kung paano po mamili ng somehow practical pong way. Ang video na to mga ka-Etneb is para i-encourage din po yung mga kapwa natin Pilipino or yung mga kapwa natin trabahador na bumili na lang po at magluto para po karoon tayo ng baon araw-araw para po sa ating pwedeng breakfast or pwede rin pananghalian natin sa ating trabaho or dalhin na natin sa office lahat po ng mga kailangan natin. Tulong na rin po natin yun sa kanila para mabawasan po yung interaction nila sa paglabas or sa pagbili ng mga kailangan nga po natin sa araw-araw nating trabaho. Isa pa pong dahilan mga ka-Etneb ng pag-share ko ng video na ito is para i-encourage pa rin tayong mga empleyado na iwasan po natin hanggat maaari na yun nga sa mga katulad ko na mahilig magpa-deliver ng pagkain. In-encourage ko din po kayo na bawasan natin yung ganon. Isa rin yung way mga ka-Etneb para makapagtipid tayo at para mabawasan natin yung interaction. Lahat naman o buong mundo naman ay apektado sa mga magiging desisyon natin, sa mga magiging galaw natin. Majority talaga po tatamaan ng social distancing na kailangan ng bawat isa sa atin. Kaya ito mga ka-Etneb, samahan nyo ko. Itatry kong i-share sa inyo kung paano ako mamili sa supermarket and sa wet market. So, nandito na po ako ngayon mga ka-Etneb sa isang supermarket dito sa Quezon City. Normally mga ka-Etneb, either sa Pure Gold po or sa Ever supermarket po talaga ako namimili. Kasi guys, mas mura talaga sa groceries na yon. Dahil sa almost weekly akong namili nitong quarantine. Napag-alaman ko mga ka-Etneb na mas mura po ang mga karne. Ayan. So, yun yung pinaka-purpose mga ka-Etneb ng pamimili ko ngayon dito sa... Isa pa palang tip, doon po sa may mga kakayanan na makapamili po sa malalaking supermarket. Ini-encourage ko po kayo na bumili na po kayo ng by bulk. Mas malaki po ang natitipid natin kapag maramihan na po yung pagbili natin kesa po sa patingi-tingi o yung pa isa-isa. Malaking gastos rin po yung pabalik-balik, pagpunta-punta. Mas okay po kung kaya naman po natin na mamili na tayo ng maramihan para po mas makatipid tayo. Yun po mga ka-Etneb, yung isa pong ma-share ko sa inyo sa ngayon pagdating po sa pamimili sa supermarket. And nandito na tayo ngayon mga ka-Etneb sa supermarket. Ito po at magsa-start na tayong mamili. Around 10 AM na po ngayong Sunday, May 3, 2020 and walang ganong tao. Medyo nakakagulat po yan kasi nung mga previous na punta ko dito guys, punong-puno po yan at ang haba ng pila. Since konti lang naman yung mga bibilhin ko today mga ka-Etneb dito and yung mga talagang kailangan ko lang for the week, lalong-lalo na yung cold cuts na pangbaon ko, mabilis lang tayo dito today. Kahanap ako ng walis tambo mga ka-Etneb kasi medyo namamaalam na yung walis ng tatay ko sa bahay kaya bibilhin ko siya ng tambo. Ito tart medyo okay. Kaya lang ang nipis no. Medyo namahalan kami mga ka-Etneb kasi yung walis tambo na, huling walis tambo na nabili namin sa Quiapo, sa Echage, 150 lang at makapal. Yun, doon talaga kami bumibili ng ng walis tambo. Ito medyo ang nipis niya, ayan, mukhang hindi tatagal to sa sahig ng bahay ni Don Antonio. So, hindi ako bibili niyan. Hindi practical. Tsatsagain muna namin yung walis sa bahay. Walang tong and walang measuring cup para sa pagbibig ko. Kaya sipat na tayo guys. Kasi baka mapabili pa tayo ng ibang products. Iwasan natin yun para makatipid tayo. Almost done na kami mga ka-Etneb, bumipin. Pakita ko lang sa inyo guys yung mga pinamili ko po kasi medyo mahirap pa lang mag-video habang namimili. Konti lang po yung pinamili namin ngayon kasi para lang talaga to sa pambaon ko.
Huwag nyo na lang guys pansinin yung soft drinks kasi minsan hindi ko talaga mapigilan. Talagang sa sobrang init, napapainom mo talaga ako ng ganyan. Tapos mantika, bumili din kami ng miswa, ayan. Hindi bulk yung binila naming miswa kasi guys bagong brand to na susubukan namin. Kaya 4 lang muna yung binili ko para sa akin tsaka para sa mga kasama ko sa bahay. Bumili ako nito guys. Guys, napakamura nito. Mas mura siya guys. Na-discover ko to sa Pure Gold one time na nag-supermarket ako doon. And ito guys yung mga cold cuts na pinamili namin. 193 po yung chicken natin. Obviously, more than 1 kilo siya. And ito po yung nabili kong lean ground pork. Ayan. Nasa 260 po yung kilo niya. And obviously, ayan, more than 1 kilo din siya. And ito naman yung pork. Ayan, naka-menudo cuts yan. The price is nasa 268 per kilo. Obviously, more than 1 kilo siya. Ayan, 1.27. And bumili ako ng tanige, less than 1 kilo yan. And ng pink salmon. Ayan, regalo ko po yan sa tatay ko. Kasi matatapos na ang quarantine, hindi ko na siya maipapamalengke. Huwag na po natin i-check yung presyo kasi medyo may kamahalan siya and hindi ganun ka-practical. Re-regalohan ko lang po talaga yung tatay ko. Tapos guys, bumili pala kami ng lumpia wrappers kasi gagawan daw ako ng lumpia ng aking sweetheart. Pambaon ko. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, sa previous na pamimili ko, nakabili pa ako ng chicken na nasa 90 pesos lang po per chicken. Yun, ganun siya kamura. Tapos, nakabili din ako ng giniling na 213 pesos per kilo. And nakabili ako ng pork na 225 lang po per kilo. Obviously guys, ayan, medyo nagmahal na siya. Pero kung pupunta po tayo sa wet market, halos ganyan lang din po yung presyo. Minsan nagugulat na lang din po ako, mas mura pa dito sa supermarket. So, tapos na po ako mga ka-etem mamili dito sa supermarket. Kung napansin nyo, konting-konti lang po yung mga binili ko. Actually, ang bala ko talagang bilihin lang dito is yung meat. Pero namili na din ako ng iba pang mga kailangan, yung mga talagang priority na kailangan namin dun sa pagluluto ng baon ko for the whole week. Majority kasi talaga mga ka-etem kapag namimili kami ng mga ganon, lalo na yung mga pangkusina sa Pure Gold talaga or sa palengke. So na mga ka-etem, papunta naman kami sa wet market. Sasaglit lang kami kasi may dala kaming cold cuts. Dadaanan lang namin dun yung isang hilera na kailangan namin bilhan ng mga gulay and mga pangsahog para dito sa week na to. Alam naman na namin kung ano yung mga kailangan namin bilhin, kaya medyo touch and go din kami. Isang tip pala, ngayong panahon ng bagong normal natin, bukod syempre dito sa face mask, kapag ganyan, nag-grocery tayo, lumalabas tayo, yung iba nagsusuot ng gloves, lalo na kapag nagpupunta ng markets. Ako naman guys, yung additional tip ko sa inyo, i-tie up po ninyo yung inyong hair, lalo na kung ito ay mahaba. Kasi para maiwasan natin yung paghawi ng hawi sa hair natin habang tayo ay namimili. Kasi 'di ba obviously guys, kapag ka namimili ka, hawak dito, hawak doon, mas makabubuti po kung i-tie up natin yung hair natin kapag ka tayo ay nasa labas. So sana guys, makatulong sa inyo itong mga tips na sinishare ko sa video na to. Mga ka-etem, andito na ako sa wet market. Pakita ko lang sa inyo yung isang tindahan na pangalawang beses kong pinuntahan ngayon. Nagpunta na ako dito previously nung namalengke ako dito sa wet market and dito ulit ako bumalik kasi yung mga tinda niya halos kompleto na. Andito na yung halos lahat ng gulay na bet na pinapabili ng tatay ko. So ayan mga ka-etem, ayan po yung tindahan. Second time kong pinuntahan yung tindahan na to. Since talagang purely gulay lang yung mga tinda niya, pinili ko na guys na dito ulit magpunta and affordable naman yung mga tinda niya. Na-compare ko na din yung presyuhan nito sa ibang mga tindahan. Ayan guys, pakita ko lang sa inyo yung tindera si Miss Sally. Oo, second time ko dito mamimili. Ayun ko kung natatandaan mo, nakamask kasi ako. Mukhang dito na ako palaging mamimili tuwing ako yung pupunta dito sa wet market. Ayan, so tuloy ko lang guys yung pamimili ko. So ito guys, yung mga pinabili ko, pakilo nga nito, Madam Sally. Ayan, yan na po yung bago kong bibilhan dito. Meron akong repolyo guys, Baguio beans,
ampalaya, request po ni Paduk, talong, and sayote. So, ayan lang guys, mostly yung mga pinabibili ng tatay ko kasi hindi siya masyadong makain ng mabuto. Except sa talong and baggy beans, hindi niya kakainin yan. Yan ay pambaon ko. Ayan. Ayan guys, yung mga tinda ni Miss Sally. Second time ko magpunta dito and mukhang dito na ako magpapabalik-balik. Sa patatas, 55 per kilo. So, yung ampalaya niya, 55 per kilo. And yung talong naman niya, 20 kalahate. So, 40 pesos per kilo yan. Ayan. So, yung ibang mga gulay naman, medyo hindi ako bibili kasi nga nagmamadali kami. Sa susunod na lang. Ayan. Thank you, Miss Sally! And I'm back mga ka-etneb. Tapos na po tayo dito sa wet market. Mabilis na mabilis lang. Wala pa pong 20 minutes. Mas maigi mga ka-etneb na alam nyo na sa isip nyo or kung may listahan kayo yung mga bibilihin po ninyo para hindi kayo masyadong magtagal sa market. Lalo na po sa grocery para mas maiwasan natin itong pandemic na to. Ayan. Medyo nakakapagod kasi magkahiwalay yung pamimiling ginawa namin today. Paghahanda ko na po ito para po sa papasok na GCQ. Kung kaya naman, kung kaya ng bulsa and kaya naman po nating makapunta sa palengke, ganyan, or sa malalaking supermarket, lalo na sa mga pamilihan na talagang mura and affordable, mag-bulk po tayo ng pamimili. Kasi guys, na-compute ko na po yan, nakalkula ko na po yan kapag ka nagtitingilan ng bili yung tatay ko. Kasi siya po talaga yung nagbabudget dun sa bahay niya. Tinulungan ko lang siya talaga ngayong ECQ. Ako po talaga yung lumabas kasi senior citizen po yung tatay ko. Natutunan ko mga ka-etneb, na-calculate ko na po kung gaano yung gastos ng tatay ko kapag namimili siya ng patingi-tingi sa labas o sa mga maliit na pamilihan po sa barangay namin. Actually, alam din naman siya ng tatay ko na mas mura. Mas nakakamura at mas nakakatipid po kapag sa palengke. At maramihan na rin yung pamimili sa labas. Except lang po sa mga anulay. Mostly, dun po sa mga bihasa, pagdating sa mga ganitong klase ng pamimili, alam na po nila yan ang gulay. Hindi po tatagal ng isang linggo. Ayan po yung mga unang niluluto. First 3 days po pagkabili ng gulay, mas maigi po na niluluto agad or same day pagkabili po, yun po yung unang lutuin. Siyempre, kung meron naman kayong ref or merong paglalagyan po ng mga cold cuts, mas maigi po na bumili na po tayo ng marami. Katulad nga niyan, yung naipakita ko sa inyo kanina, yung presyuhan po ng mga meat na nabili ko ngayon dito sa isang pamilihan sa Quezon City is medyo mas nagtaas na. Umpisa na po ng pagbabaon ko para po makatulong naman ako sa bansa natin o sa buong mundo na maiwasan pa itong pagkalat ng COVID-19. Kasi guys, hindi naman ako anak mayaman, hindi rin po kami mayaman, hindi ko rin po magawa na mag-donate ng ganun kadami para sa mga talagang higit na nangangailangan. Ayan, ito na lang po yung magsisilbing dagdag contribution ko bilang isang individual, bilang isang empleyado, at bilang isang mamamayang Pilipino po dito po sa pagharap natin sa pandemic na COVID-19. Ayan, maraming salamat mga ka-etneb sa panonood po ng video na to. Sana marami kayong natutunan, sana magamit ninyo yung mga na-share ko sa inyong tips. At syempre, maraming salamat din po sa aking sweetheart. Ayan po siya, na patuloy pong sumusuporta at tumutulong sa akin sa mga aktibidades po na ginagawa ko. Tsaka sa pag-vlog ko din po, ayan, talagang full support po talaga yung natatanggap ko galing sa kanya. Meron pa po pala akong dagdag na tip mga ka-etneb bago ko po tapusin itong video. Kapag po kayo ay galing sa labas or galing sa pamimili, lalong-lalo na po kung meron kayong interaction sa iba pang mga individual outside your house, make sure po na panatilihin po ninyong nakamask kayo and maghugas kayo ng kamay pagdating ninyo sa bahay. Or kung kaya po ninyong maligo kaagad, maligo po kayo kaagad. Malaking tulong po yon para po maiwasan natin yung pagpasa ng virus kasi hindi po natin alam kung kailan at kung infected po tayo. Mas maigi po na i-maintain natin na nakamask tayo, lalo na kung mas madalas ang ating exposure outdoors. Yun mga ka-etneb, yung last advice po na mai-share ko sa inyo. According po yan sa aking personal experience at syempre base na rin sa mga napapanood ko at nakikita ko na ina-advise and nire-recommend ng mga healthcare practitioners at ng mga doktor, pati na rin po ng mga epidemiologists. Ayan, so sana
mga ka-etneb, magamit ninyo yung mga tips na shinare ko sa inyo ngayong araw. Maraming salamat po sa panonood at sa mga sumusuporta po sa channel na ito. Maraming salamat mga ka-etneb. Stay safe po tayong lahat. Thank you. Have a nice day.